So ayun, okay, KJX, kamusta kayong lahat? At kakagising lang natin, 9:11, no? Medyo puyat tayo kagabi, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, medyo nagkaroon lang tayo ng problema, which is uh, nawalan tayo ng isang mahal sa buhay. So yun yung nakaraan na sinabi ko sa inyo na medyo naging busy tayo nung araw. So ito yung kahapon. So ngayon, check lang muna natin yung laro ni BTC bago tayo pumunta sa altcoins. Okay? So sa nakikita ko dito, breakout kung mapapansin nyo, sa FB medyo maingay ako kagabi kasi nga wala akong magawa nung madaling araw. Kaya kung mapapansin nyo, marami akong pusil gabi. So katulad nito, CPI report, medyo goods naman tayo. Maganda yung hula natin sa CPI, gumanda yung lipad, no? Actually, parehas nga lang siya ng forecast is 2.7% versus actual 2.7%. Pero previous mas maliit siya, 2.6. Mas okay sana kung medyo mas mababa tong CPI, no, kung nag 2.6. Pero 2.7 din hula ko So yun siya. So ito, pinakita ko naman sa inyo yung peanut and band, no? So maganda yung naging profit ng peanut and band, no? And then basta nandito lahat ng post natin. So ngayon, balik tayo kay BTC. Hindi ko lang alam kung napansin nyo to mga lods, no? So far, pumasok siya sa 99,200. Ito yung sinasabi natin na once na pumasok dito sa 99,200 at nag-end yung candle, no? So, 1 day time frame ito nasa 4 hours. Pero 1 day time frame, nag-end above 99,000, I think medyo maganda yung pupuntahan ni BTC at magiging stable siya. So, kung mapapansin nyo, yung 1 day time frame, so ito, nag-end yung mismong candle dito sa area na to. So, kaya lang, sa 1 day time frame niya, medyo negative. Wag lang siyang babagsak dito sa 99, no? Wag lang siyang babagsak dyan sa 99,200 na yan. So, mag-iiba na naman yung pananaw natin. Sabi nga natin, if ikaw is short-term trader, no? So, medyo alanganin ka dyan. Pero kung long-term trader ka naman, so alam mo naman na ang BTC, kung ikaw kung alam mo naman at naniniwala ka naman na ang BTC is lilipad hanggang 150, sabi pa nga ng iba is 240, yan, nasa yan. Pero ako, tulad ng sinabi ko, ang holding system ko, hindi naman holding system, yung buy and sell system ko, no, is nandoon sa January to March, no? So, ayan yun. Pag nakita ko lumilipad na yung mga altcoins, wala na, hindi na ako bibili ng altcoins, no? Kumbaga, hold na, no? Titigil ko muna yung buy and sell. So, kasi kung mapapansin natin, malaki na yung nilipad ni BTC, nasa 50,000 na, versus last year na lumipad din siya ng mga ganon na, I think 46, 48, before the big dump, no? Before the big dump. So kung mapapansin natin, nagkaroon din ng dump, no? Malaki din yung naging dump. Sabi ko nga, biglang bumaba pa ng nasa 91, 92. So ayan, no? Nasa papuntang 91 pa. So sa daily time frame, so nasa 90 to 91 ang binagsak ni BTC, mga lodi, di ba? So ngayon, nag-recover hanggang 100,000, 101. So kung papansin natin, marami kayo nakikita mga influencer na super duper na nakakatakot kung paano sila magsalita, na lalo na is mga mga hype, maraming followers, no? Maraming followers na sasabihin nila magdadump si BTC. And then lahat ng mga katulad nyo, katulad natin, sabihin natin katulad ko, biglang maniniwala sa kanila at magbebentahan. So parang nangyari, ang dami nagbentahan ng Bitcoin, mga retail, tapos binili lang nila BlackRock, di ba? Then ngayon kasi ang nangyayari ngayon is tumataas yung inflow na naman ng BlackRock, ng BlackRock sa BTC and ETF. So, sabi nga nila nagta-transfer na sila sa ETF, no? Pero hindi nababawasan yung inflow nila sa BTC. Pero ang ginagawa nila, bumibili naman sila ngayon ng ETF, mga idol. Okay? So ngayon, sa 1 day time frame natin is okay. Bukas alas 8 ng umaga matatapos tong candle na to, no? 8 o'clock to, matatapos to 8 o'clock. Okay, pero dapat maging positive side to. Kung mapapansin nyo naman dito sa area na to is medyo sa 1 day time frame, pantay sila, napansin nyo ba? Yan. So I think kailangan muna nilang i-break yung isa't isa, no? Tong apat na to. Yan.
dapat kailangan muna nilang i-break yan, mga lods, no? Kailangan muna nilang i-break yan. I think pag na-i-break nila yan, doon tayo pupunta sa additional uptrend, no? Pupunta naman yan, I think, sa uptrend. Medyo ito yung time na karaniwan yung mga tao na naguguluhan na. Kahit nga ako naguguluhan din, di ba? Pero syempre nandoon tayo doon sa paniniwala pa rin natin, nasan ba support and resistance mo? Nakilala ako sa support and resistance, and yun pa rin ang paniniwala ko, no? Hindi ako yung day trader, hindi ako yung 5 minutes time frame trader, hindi. Kumbaga nandoon tayo sa support and resistance. Sabi nga natin, kalma, no? Kumbaga parang ako, ang tingin ko sa sarili ko, kalma trader eh. Kumbaga hindi ako pumapasok agad, di ba? Kasi once na pumasok ako agad, gusto ko kahit paano 80% is nagpo-profit tayo, di ba? So, yun mga lodi. And then punta tayo dun sa coins natin. So, ang coins natin ay PHIL. Sa PHIL medyo dito tayo tumira, no? Kung mapapansin nyo, ito yung altcoins ko ngayon. Umalis muna ako sa ETH, no? Nag-take profit muna tayo sa ETH. Pero babalik ako sa ETH na mamaya explain natin. So far ito yung ating coin, no? So ito yung profit natin kay PHIL. So sa ETH nag-profit tayo ng 149, no? Pesos. Nakita niyo naman yung kasi 100 2,300 to 2,700 tayo pumasok. And then nag-TP ako kahapon sa 3,940. Kanina pala, ay kahapon. Pero ang ginawa natin, eto, nilipat muna natin sa PHIL nung madaling araw, mga lodi. Okay? No? Ayan. Sorry, kanina pala ako nag-TP and then ito yung nilagay ko kagabi. And then ngayon, may nakita tayong isang token which is si PHIL, si FLM, no? So, naglagay naman ako ng post dito kanina. Eto sabi ko sa inyo, yung mga pinapost ko is binibili ko siya. Okay? Pero syempre, tulad ng sinabi ko, sa inyo, no? Do your own research sa inyo naman. Kasi ako, tulad nga ng sinabi ko, nandito tayo sa mid-bull run investment. Ito yung, ang ano natin, ang puhunan natin ay nasa 205,000, no? Para sa mid-bull run investment. So ngayon, kahit pa paano, kumikita naman tayo. So tulad ng sinabi ko, kaya natin ginawa yung mid-bull run investment para makita natin kung kikita ba tayo sa cryptocurrency kahit nandito na tayo sa mid-bull or sa alanganing area na kung saan yung mga tao nalilito na babagsak na ba yung crypto o hindi pa. Parang ganun siya. So ito yon, sabi natin FLM or Flamingo Finance, ang tawag ko pa nga dito Francis Leo Marcos FLM. So yun. So kidding aside, so dahil kaya ko to sinabi dahil dati siyang nasa 53 or 55 pesos all-time high, and then lumagapak siya. So ngayon nag-i-start yung recovery niya, and based dun sa chart na nakita natin, medyo naman siya, no? Breakout siya sa 1 week time frame. So medyo maganda naman sa akin tong area na to dahil yung mismong candle niya ay above doon sa mismong support natin. So eto si FLM, eto real token tayo dito. Si FLM, eto i-hold ko to hanggang sa mag-take profit. Sabi kasi nila, AGX, kailan ka ba mag-take profit? Hindi ko rin yan masasagot. Kasi tulad nga ng sinabi ko, mas okay sa akin yung kapag kumita na ako. Ito, ang laki nga nakita ko nito kanina dito sa PHIL. Ang kita ko dyan kanina nasa 16K na Ngayon nasa 11K, 12K. So 12.4. SLP 3,000. Ito, nag-positive na si FLM ng 182. So ayan. So kung titingnan nyo, 12,000 and 182 na. So sa PHIL, so titingnan ko kung kailan ako pwedeng mag-TP. So ako kasi iba-iba tayo ng ng paninindigan Kumbaga parang saan ka ba masaya, di ba? Kung kunyari yan 12K, for me medyo okay na ako diyan, 12K. So pwede ko na yan i-profit, di ba? So kung 20,000 naman ang puhunan mo diyan, may 1.2K ka na. So nasa inyo kung yung hold nyo ng sobrang tagal. So ako kasi kapag may nakita akong coin na medyo, yan, katulad yan, FLM, ganun yung start, ganito yung nangyari sa kanya. Yan.
nagsisimula pala mag-breakout, ayan, dyan ako. Bakit ako dyan? Napaliwanag ko naman na sa inyo, halos lahat ng mga token natin na ganyan, no, is lumipad. Sino? Katulad nung, eto, for example, si Peanut, si Peanut, di ba? Katulad ni Band. Di ba, ang dami niya, nandirito lahat yan sa ano natin, nandirito lahat yan sa page natin. So far, ito pa nga, pinapakita ko si ETH, di ba? ETH, plano kong pumasok around 4,1000. 4 spot. Kaya medyo nakabantay ako kay ETH. So far, tingnan natin yung graph ni ETH, mga lods. Now, for Bitcoin, medyo maganda tinatakbo ni Bitcoin. Uy, thank you Lord. So far, naka-ready ako for future din sa ETH. No, papasok tayo ng 410. Ako pala. Papasok ako ng 410. Saan na ba yun? Okay. So, ayan. Above ano na. So, tingnan nyo. Above resistance na natin si Bitcoin. Kakasabi lang natin. So, ayan. Okay. So, for ETH, planning to break the 4,000 again. Ayan. Planning to break the 4,000 again. So, once na ma-break niya si 4,000, I think the resistance is 4,060 to 4,090. No? 4,060 and 4,090. And for me, we will enter na ng long position for ETH. No, do or die. For me, do or die ako dito. Pero confirmation nito, para sa akin, magbi-BTC ako. Titingnan ko tong daily. Pero kung napapansin nyo naman, si Bitcoin is medyo bumababa kanina. Pero ETH is hindi. Tumitibay ngayon si ETH. Ibig sabihin, may galaw na si ETH, no? Parang may sariling galaw na rin si ETH. Kung mapapansin nyo paano mo sinasabi na naman kay GX na may sariling galaw na naman yan? Nag-iimbento na naman. Eto siya. So makikita nyo si BTC lumipad, no? And then ito, kung mapapansin nyo yung daily time frame ni BTC is nag-negative pa nga kanina. Diba? Negative pa si BTC kanina sa daily niya. Biglang bumaba yan dito. Pero kung titingnan nyo si ETH, yung daily time frame ni ETH is makapal. Okay? So, yun lang sa ngayon kay GX. At sa mga wala pang BitGet, mga Lodi, gamitin nyo yung link tan sa description. At alam nyo yun, no? So, ang analysis natin is based doon sa nakikita ko, no? Based doon sa nakikita ko. May sarili kayong analysis. Comment nyo yung analysis nyo sa video natin para at least sabay-sabay tayong matutun lahat. Diba? Katulad ako, tingnan nyo, hindi naman ako bias. Ba't hindi ako bias? Kasi ako, mapapansin nyo, meron akong isang nakita dito. Ito, si Dr. Momentum. Ayan, si Dr. Momentum. Yan. Kita ko kasi, informative yung video. Di ba? Kahit ako nanonood sa kanya, and then tinitingnan ko, ang galing naman nito. And then, natuwa ako dito sa taong to. Yung word na sinabi niya na sa video na, na nag-invest siya ng 30,000 for the learnings para sa crypto, no? Nag-invest siya dyan, nag-aral siya ng 30,000. And then, siyempre, nung nag-aral siya, and then, siguro, baka, I don't know kung kailan siya nag-aral, ngayon lang ba, o last bull run. Pero, based dun sa mga sinasabi niya kasi, marunong siya. Based dun sa boses pa lang niya, tinitingnan ko siya, marunong siya. No, hindi siya nanguhula. Kumbaga, alam niya yung sinasabi niya, ito. Alam niya yung sinasabi niya, di ba? Makikita mo naman, mas maano pa nga siya sa akin, kung titingnan niyo siya, kaya niyang sabi, nasa ng parehas kami, nasa support and resistance pero mas magaling siya pagdating sa kung paano niya kinuuha yung support and resistance niya Ako kasi, kung mapapansin nyo, symmetrical triangle, tapos sideways, tapos yun yung ginagamit natin, yung halos lang, tinitingnan ko lang, pero ako kasi nasa 1 week time frame and 1 day time frame ang tinitingnan ko din, no? So, pero siya, kung mapapansin nyo, kung paano siya magsalita, doon ako nabibilib kasi for me, alam niya yung sinasabi niya. Kaya kung ako sa inyo, KGX, no, support nyo yung mga ganitong tao. So, at least kahit paano ako, natutuwa ako, tumataas na yung followers niya. And kung mapapansin nyo, nagkakaroon na siya ng likes, no? Natutuwa ako niyan kasi community natin yan Kumbaga, natutuwa ako sa mga ganitong tao na katulad niya, nag-500 na siya. So, natutuwa ako dahil yung community natin dito, no? KGX, community ng Crypto Tambay, isinusuportahan
yung mga ganitong tao din tulad ko, no? Nagpapasalamat ako sa inyo doon. Maraming salamat kasi sa group natin, ako sa inyo, kung kayo din, kung gagawa din naman kayo ng mga YouTube videos, susuportahan ko din kayo. Pag nakita ko na informative yung mga video nyo, sino-sino lang ba yung magtutulungan dito kay GX, di ba? Kundi tayo lang, di ba? Hindi naman ako malaking influencer. Okay, sana yung YouTube ko before, medyo malaki siya. No, nasa 34,000 subscribers siya before bago siya nawala, 'di ba? Ngayon YouTube ko is siya, luma na siya, 'di ba? So, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo, no. Ang channel natin ay tulungan, hindi siya hatakan pababa, no. Eto, ako yung example na kahit hindi ko kilala, sinishare ko kasi ang gusto ko is matuto kayo kasi alam ko yung hirap ng walang kasama, no, habang inaaral nyo yung crypto. Alam ko yung hirap ng walang perang pang-invest doon sa mga kung sa mga gustong mag-aral, no, ng cryptocurrency. Tulad nga ng sinabi ni Dr. Momentum, nagbigay siya ng 30,000 para lang matuto. Actually, yung 30,000 maliit yun eh. Para matutunan mo, no, yung crypto, no, nung time na siguro nung time nila, 'di ba? Pero yung mga ganyan na nagbibigay ng free na learnings at kung mapapansin nyo, yung learnings niya free, 'di ba? Kung wala kayong tapos nakita ko pa isang pinopromote niya rin is BitGet, siguro ko siya kasi followers ko siya eh. Followers kasi Dr. Momentum. Kung makikita nyo, BitGet din siya. Ibig sabihin, siguro sa akin niya rin nakuha yung BitGet, tapos kaya BitGet din yung pinopromote niya. Kaya kung wala pa rin kayo naman, kung hindi pa rin naman kayo pasok sa BitGet, suportahan nyo siya kasi nagbibigay siya ng informative. Tulad nga ng sinabi ko, informative yung binibigay niya, sukulian nyo din siya. So yun lang yun, no? Hindi tayo tawag dito tulad ng iba na hindi sinusuportahan yung mga bago, no? Ako gusto ko lahat tayo matuto, lahat. Kumbaga may katulong din ako na katulad nga ng sinabi ko, 'di ba, nag-post ako yung magkakaibigan na nag-check ng support and resistance. Ang sarap nung magkaroon ng gano'n, no? Ako, nakikita ko yon si Dr. Momentum na parang nakikita ko parang kasama ko siya, no? Ang sarap at kaya ko siya sinishare eh, di ba? So ganoon talaga ang buhay, no? Darating ang time if ever na umangat yung page niya, ako happy ako dahil isa ako sa sumuport doon sa taong yun. Kahit na mas umangat siya kaysa sa akin, papalakpakan natin siya lahat. Yun yung pinaka-purpose ng page natin. Tulungan, hindi atakan pababa. 'Di ba? So, ganun lang yun. Kung kayo, gagawa din kayo ng mga video na informative at nakita ko na nice to share, makikita nyo yan, isi-share natin yan. Ganun. Yun lang yun. Saludo sa inyo lahat, KJX. Magandang gabi sa inyo lahat.